Mga master, isa po sa mga sinasabi po nating trabaho ng mga guro sa kasalukuyan ay ito pong napakaraming mga ancillary services na naiuugnay po sa kanila bilang bahagi ng kanila po mga responsibilidad. At isa po sa mga nakuha po natin na impormasyon, no, ay ito pong papalapit na paglabas ng DepEd ng isa pong order or memorandum po ba yun. Hindi ko po naklaro masyado no, kung it was an order or memorandum na for signature na lamang po ito ni Secretary Inday Sara Duterte. No, ito po ay may kaugnayan doon sa mga ginagawa na ancillary services ng mga guro. Ayon po sa ating narinig, no, na impormasyon doon po sa ating dinaluhan na isa pong Congress, ay ang magiging nilalaman ng nasabing order or memorandum po ba yun ay ito pong pagtanggal ng mga nasasabing ancillary services from the teachers. And I'm not sure po no, kung lahat ba talaga siya automatically or iilan muna sa ngayon, no. Pero yung tanong is kung saan ito mapupunta. No, ayon po sa impormasyon, ang mga ancillary services na nandoon po sa mga guro na siya pong tatanggalin ay ibabahagi doon sa mga iilang personnel sa paaralan. At isa na nga po dito mga master ay ang bigay nito doon sa mga naka-assign na administrative officer 2. No, doon po sa mga paaralan. So yung mga AO2 ay mabibigyan ng ilan doon sa mga ancillary services na hinahawakan ng mga guro. Tapos yung iilan daw ay mapupunta din sa mga head teachers, mga master teachers at mga school principal. So parang doon po ibabahagi itong mga ancillary services na naka-assign ngayon sa mga guro para yung mga guro po ay mabibigyan ng mas malaking panahon doon sa kanila pong main purpose talaga ng kanila pong posisyon, yun pong pagtuturo. So hindi po natin alam yung exact talaga na nilalaman ng nasabi pong guidelines na yun, pero yun po yung paunang impormasyon tungkol po dito sa ancillary services na hinahawakan ng mga guro. So if ever na yun po ay for signature na po ng secretary, so malaki po yung chance na talaga ngayong darating na pasukan ay mai-implement na po ito. No, so doon po sa mga humahawak ng mga ancillary services ay huwag nyo naman pong agad-agad na bitawan yung coordinatorships na mga yon without proper guidance po doon sa mga hahawak, no. Tulungan po muna natin sila i-guide nang sa ganun po ay slowly but surely mawawala po sa inyo yung responsibility na yon at ma-transfer po doon sa kanila, no, kasi especially po for the part ng mga admin officer 2, no, dahil isa po din po akong AO2, ay wala pa po talaga kaming exact na mga knowledge pagdating po sa mga bagay-bagay na yon unless if we are into so much reading, no, para magkaroon ng background sa mga responsibilities na yon. So tulungan po natin sila doon po sa parang transition ng mga nasabi pong mga responsibilidad from you papunta po sa kanila, nang sa ganun po ay darating yung araw after a few months ay talaga pong wala na kayong gagawin na dagdag, no, at makakapag-focus kayo doon sa mga strategies po ninyo na pwede po ninyo ma-implement sa pagpapabuti po ng pagtuturo, no. So ito po ay isang magandang balita, no, from DepEd na siyang isa po sa pagtupad ng Vice Presidente doon po sa kanyang mga naipangako at hangarin po niya for DepEd teachers. So abangan na lamang po natin yung paglabas na nasabi pong order or memo po na yon tungkol po dito, at kapag nandyan na po yun ay mas lalawakan pa po natin yung atin pong pag-discuss tungkol po sa issue na yan. So sa ngayon po ay abangan po natin na ma-release ito at maisa publiko, nang sa ganun ay mas maliwanagan po tayo sa mga
division ng mga nasabi pong ancillary services, kung saan mapupunta, sino ang hahawak, at ano po yung magiging proseso nito in the future.